Pagkatayo ko, tumakbo ako at niyakap sa bewang yung pangit na mukha. At tinulak ko hanggang sa makapasok na kami sa may masukal na tubuhan. Doon ay sinakal ko lang ito at pinangdilatan ng mga mata. Umiyak at nagmakaawa yon. Huwag daw siyang papatayin. Sinampal ko talaga yun at sinabi kong ang angas nito kanina pero wala naman palang binatbat. Tumayo ako. Sinipa ako yung tiyan nito. Walang ano-anong tinawag ko si kuya at sinabing umalis na kami. Kako, ito ba yung mga barumbado mga lampa naman pala. Pagkabungad ko sa may kalsada, marami palang mga estudyante doon. Ang ilan sa mga ito ay mga kakilala ko lang. Hindi ko naman pinansin pero narinig ko talaga ang mga katagang. Paano daw ako nakapanglaban malalaki umano yung mga kalaban. Hindi naman ako nagsalita. Umuwi ako sa amin at naupo sa beranda. Itong si kuya ay nasa tapat ko at nakatitig lamang sa akin noon. Ang lakas mo rin yun. Nakita ko kung paano mo patumbahin yung mga yun. Partida, hindi mo pa sinusuntok . Para kang kalabaw. Inararo mo yung isa't nagsisisigaw . Anong meron sa'yo? Ba't ang lakas mo? Maging ako noon ay hindi ko din alam kung bakit. Gaya ng sinabi ko ay nagtataka din ako. Hindi nga ako nakapagsalita . Ano namang sasabihin ko, di ba? Na superhero ako. Hindi namin ipinaalam sa mga magulang namin ang nangyari. Yung mga kapitbahay, hindi naman nag-ingay. Inakala sigurong alam na ng mga magulang namin ang lahat nun. Kinabukasan, para bang bida ako sa kung anong pelikula. Sikat na sikat at ang lakas ko daw. Ako lamang hindi umano mag-isa doon sa 3 maangas sa eskwelahan. Medyo nakakatuwa pakinggan. Pero nakakatakot pa rin kasi nga, posibleng makarating sa guidance. Ayun, nakarating nga. Hindi pa ako nakakapasok sa silid matapos ng flag ceremony. Hinarang na ako ng guro at tinuro ang silid ng guidance. Nakasilip doon ang kapatid ko na parang nabasang tuta. Lumapit naman ako. Pagkasilip ko sa loob ay naroroon ng 3 mayayabang. Pinagalitan siyempre. Ano daw ang pinagagagawa namin? Yun na ba umano ang natutunan namin sa eskwelahan? Ang mag-away. Nagkaduruan kung sino ang nagpasimula. Naroroon din kasi si Danilo . Sinabi nitong lahat na binantayan daw sila sa may maisan tapos ginulpi si Danilo. Ngayon, kami na ng kapatid ko ang pinag-usapan pagkatapos noon. Nakisali pa raw ako at pinalala lamang ang sitwasyon. Ayon sa sabi ng guro. Inaawat ko po si kuya, ma'am. Umuwi sa amin tapos sinabi niya yung pangyari. Kumuha po ng itak kaya hinabol ko. Kaya yun, nainis na rin po ako kaya sinabi ko kay kuya na mano-mano na lang at huwag gagamit ng itak. Kapag hindi ko inawat si kuya baka po magamit yung itak . Hindi ko na po napigilan yung galit niya. Hindi naman pwedeng pabayaan ko na lang na pagtulungan ng 3 yan, di ba? Ikaw, huwag kang makatitig sa akin ng ganyan . Idudumi mo talaga yung ngipin mo. Sabi ko kay Ramon kasi ang sama ng titig niya. Sumagot si Ramon. Ayon dito ay naghamon daw ako sa kalsada. Sinunggaban ko daw sila at isa-isang pinabagsak noon. Alam nyo, nagkatawanan doon. Mantakin yung walang naniwala kay Ramon. Narinig ko pa sa guro na lalaki na papaano daw ako nakapanglaban maiksi naman daw yung mga paa ko. Hanggang sa pinagkasundo kami. Kapag may nangyari daw ulit sisipain na kami sa eskwelahan. Nag-shake hands pa kami noon pero nakabusangot ang mga mukha. May mga pakindat-kindat pa na ay mo'y nagbabanta noon. Akala ko tapos na. Aba, hindi ko alam na may inutusan palang mga estudyante noon na ipatawag yung mga magulang namin. Pagsapit ng tanghali nakita ko si nanay at tatay na napadaan sa silid . Napapamura ako kasi nga alam ko na yung mangyari mamaya kapag uwian na. Palo na naman. Yun na nga ang nangyari. Eto, di ba nga panakot na sa atin ang isilid sa sako tapos pauusukan? Kung ang iba hindi nila nararanasan ito, kami ng kuya ko naranasan. Pero hindi kami pinausukan . Pinalo kami ng pinalo.
Nakakahiya gawa ng doon sa may beranda talaga ito nangyari na kung saan naman kitang-kita kami ng mga kapitbahay. Malaking sako. Sisidlan ito ng mga ukay-ukay. Nagtitinda kasi ng ukay-ukay itong kapitbahay namin at nakita ng tatay ang mga tambak na sako sa likod. Nagsiksikan talaga kami sa sako noon. Nagtutulakan kami gawa ng pinapalo kami ng sinturon ni nanay. Pinapausog ko si kuya kasi ako na lang ang laging tinatamaan. Tinutulak niya naman ako dahil tinatamaan din siya kapag tinatamaan ko. Kung sa bagay sinturon yon, lilikos talaga sa katawan kapag hinambalos. Pagsapit ng gabi, biglang dumalaw itong tatay ni Ramon. Ang bumungad pa doon ay si Tatay Alre. Nag-uusap sila sa labas. Kami ng kuya ko nasa sala. Walang kibuan. Tapos na kaming maghapunan nito at pinapakiramdaman ng tama ng sinturon sa katawan. Hanggang sa tinawag ako ng tatay. Kakausapin daw ako noon itong manghihilot. Pangalanan natin siyang Django. Akala ko papagalitan ako pero pagkasilay ko dito ay nakangiti naman yun. Nakaupo sa may beranda. Iniwan ako ng tatay na animay may masela nitong sasabihin. Hindi kagad nagsalita. Nakatitig lang sa akin habang tumatango. Dito ay nagtanong na ako sa kung anong sadya. Umupo ka dito sa tabi ko, iho. Napagalitan ko na yung anak ko. Kasalanan naman nila eh. Inamin sa akin kasi nga pinaluhod ko yun sa altar. Pero nagtataka lang ako kasi nga paulit-ulit niyang sinasabi na ikaw lang daw ang nagpatumba sa kanila. Hindi ako makapaniwala noong una. Pero nung matanong ko naman ng mga kasama niya, totoo daw. Sobrang lakas mo, para kang kalabaw. Ibang-iba ka. Tumabi ako dito. Nilalaro ko ang daliri ko kasi nga wala naman akong maisagot noon. Hanggang sa hinawakan niya ang bisig ko. Pero biglang napapitlag ito at kitang-kita ko yung panlalaki ng kanyang mga mata. Anong klaseng tangan meron ka dong ha? Pagkalakas mo naman. Totoo nga may kakaiba nga sa'yo. Hindi ito karaniwan ha. Wala ka bang nakuha mga bagay? Ang sabi kasi sa akin ng tata mo wala ka naman daw inaamin. Minsan ka nang pinuna pero wala ka namang maisagot. Na maski sila'y napansin na may kakaiba sa'yo. Nakasimangot ang mukha ko nun. Nagpatuloy naman sa pagsasalita ang tatay ni Ramon. Ayon pa dito, ang sinasabi niya ay isang anting-anting. Wala ba kamo akong napulot o may nagbigay sa akin ng isang bagay? Naku, Mang Django, kung nagtataka ka mas lalo na ako. Hindi ko nga po alam may mga nangyayari. Tsaka wala po akong napulot at may nagbigay sa akin ng kung anong gamit ba yan. May nagbigay pero laruan po yun. Parang ngipin tapos nagliliwanag po. Patingin nga. Nasa'yo ba? Nasaan? Alam ba ito ng mga magulang mo? Sabi ko sa kanya ay hindi ito alam nila nanay at tatay. Maging si kuya ay wala ding alam yon. Pumasok ako sa loob ng bahay. Kinuha ko yung bigay ni Adoro sa ilalim ng aparador. May maliit na kahon kasi ako dito na lagayin ko ng mga naipon kong barya. Kinuha ko yung parang ngipin. Ipinakita ko kay Mang Django. Alam niyo bang pagkahawak niya nito? Nabitawan niya yon. Parang natakot. Dinampot ko ito at nagtanong sa kung ano ba tong bagay nito. Dalam mo ba yan nung nakikipag-away ka? Hindi po. Nasa bahay lang po. Ano po ba talaga ito? Sigurado ka hindi mo dala. Ang kulit niya naman. Sabing hindi po eh. Kinuha niyang muli ang bagay na ito. Sa mga puntong yun ay kitang-kita ko yung panginginig ng kanyang kamay. Hanggang sa sinabi ni Mang Django, nangipin daw ito ng isang engkantadong bawa o sarangay. Mga bantay daw ito sa kalikasan. Kung hindi ko daw dala yun, maaring magkakaugnay na daw ang katawan ko at ang bagay na ito. Lalo na umano kapag dinala ko pa. Mas lalakas umano ang bisa nun. Bertud daw yun. Isa sa bertud na pinakahanap-hanap ng mga antingero.
Huwag ko daw iwawala ito. Kung maaari ay gawin ko lang kwintasyon. Proteksyon daw ito at nagdadala ng swerte. Bukod pa dyan ay nagpapaantig daw ito ng sistema ng katawan. May magbabago daw sa akin mula sa kaisipan hanggang sa mga kinikilos ko. Para bang matatawa ko nun. Hindi pa kasi ako naniniwala sa ganyan pero magpaganon pa man ay nagpatuloy sa pagpapaliwanag itong si Mang Django. May nagkaroon na raw ng ganito noon at taga-amin din nakatira banda. May nagbigay lang daw na tao pero ang taong ito, baka hindi normal. Maraming itinanong sa akin si Mang Django. Kinuwento ko naman sa kanya si Adoro. Na yun na nga ang nagbigay at nakatira doon sa may farm banda. At nawala bigla. Dagdag ko pa'y baka pumasok lamang yun sa bahay. Na may matandang babae pa nga akong nakausap pero umalis naman kagad dito. Pero ayon kay Mang Django ay hindi daw nakatira sa bahay na yon. Gumagala lamang ito sa lugar. Pwedeng nagustuhan ako nito at binigyan ng bertud. Ganun naman yung mga engkanto. Kapag may napipiling tao ay pinagkakatiwalaan ito ng gamit mula sa kanila. Dito ko na napagtanto na parang totoo ang mga sinabi ni Mang Django. Pinagdugtong-dugtong ko ang mga pagkakataong nakikita ko si Adoro. Bigla na lang lilitaw. Tapos nagpakita pa yun sa panaginip ko. Maging yung sinabi sa akin ng kapatid ko na may sumusunod sa akin na lalaking matangkad pero hindi ko nakikita. Bigla akong kinilabutan. Kung ganun pala, hindi tao si Adoro. Maaring siyang dahilan at nawala na lang ako noon. Pero para lubos kong maunawaan ang lahat, nagmungkahi ako kay Mang Django na puntahan namin ng lugar kung saan ibinigay sa akin ng bertud. Pumayag naman ito. Sabi niya bukas daw. Total wala namang pasok. Dagdag pa nito'y ikubli ko daw ang nalalaman ko, maging sa mga magulang ko umano at kung sino. Huwag ko daw ipagsabi ito sa isang tao dahil hindi maiiwasan na maipagsabi din yun sa iba. Ayos lang kung siya dahil alam niya naman ang kahalaga ng tanga ng mutya eh. Isa ding dahilan. Iwas sa mga taong may masasamang loob. Kasi nga pagkakainteresan daw talaga ako nun. Kukunin ito sa akin at gagamitin sa masama ang bagay na yon. Doon ko naintindihan kung bakit sinabi ni Adoro na huwag kong iwalay at huwag ipamigay kahit pakiramdam ko ay walang kwenta. Ayun pala. Mahiwaga pala ang gamit na yon. Ayon kay Mang Django, magkikita na lamang daw kami sa may kalsada bukas. Huwag daw sa likod. At baka may barilang katiwalang babae. Ito daw yung matandang nakausap ko. Ipinagpaalam ako ni Mang Django sa mga magulang ko. Pumayag naman ang mga ito pero walang alam sa yun sa kung anong gagawin namin. Kinabukasan, umaga sa mga puntong ito, nauna pa sa akin si Mang Django. Alam niyo, napailing na lang ako nun. Anak niya kasi ang nakalaban namin pero parang mas may malasakit pa ito sa akin. Sa daloy ng pangyari ay para bang mahalaga akong tao sa kanya. Walang ano-anong pinasok na namin ng maisan. Itong bukana ng farm may malaking gate pero lagi namang nakabukas. May siwang lang ng konti na hindi kakasya ang baka kapag lumabas. Itinuro ko na kung saan ko nakita si Adoro. Tinuro ko din ang kinaroroon ng kamalig namin na kung saan may nangyari sa akin nun. Makikita lang naman kasi ito eh. Nung nasa likod na kami ng bahay sa may tapat na malaking puno ng nara. Dito na sinabi ni Mang Django na walang elemento sa lugar. Tama siya ng hinala. Gumagala lamang umano ang tinatawag kong Adoro. Maaring ang tirahan nito ay nasa gitna mismo ng palayan. Sabi ko naman nagpakahirap ako doon sa lugar. Hinabol pa ako ng baka tapos ngayon. Kahit engkanto ang animal na yun ay hindi pala doon nakatira. Naisip ko tuloy na sobrang pilyo ni Adoro. Pinahabol lang talaga ako nun sa baka. Nagkataon namang naroroon ang matandang babae na nagpapakain ng mga hayop. Si Mang Django ang lumapit dito at parang nakiusap. Pag-ising-isip at ilang sandali bumalik na ito. Umalpas kami doon sa may bakod kung saan
dito ako dumaan pa uwi. Binaybay ang pilapil hanggang sa makarating sa Kamalig. Hindi ako sigurado pero parang alam ni Mang Django ang sistema ng lugar na yon. Inangat nito ang kamay tapos bumubuka ang bibig. Hanggang sa maya-maya pa, sinabi nito na ang bukana umano ng tirahan ng Adoro ay ito na umanong Kamalig. Nakatirik umano ang malaking tahanan ng engkanto sa palayan namin. Mababait naman umano ang nakatira. At posibleng si Adoro umano ang eredero o may pinakamataas na katungkulan. Nakakapangilabot pakinggan kasi nga sino bang mag-aakala na may ganun sa lupain namin eh. Pero may parte pa rin nakakamangha dahil mabait na mga nakatira. Habang naglalakad si Mang Django sa palayan, pumuslit ako sa Kamalig. Naguguluhan ako sa mga puntong yon. Hanggang sa maya-maya pa ay may tuwawag sa pangalan ko. Pamilyar sa akin ang boses at nagmumula ito sa likod ng Kamalig. Pagkasilip ko, nanlaki ang mga mata ko noon dahil ang nakita ko ay walang iba kung hindi si Adoro. Nakaupo sa nakaumbok na lupa. Nakatalikod. Hindi ito lumilingon. Hindi ko naman tinawag gawa ng alam ko nang hindi ito tao. Pero bigla itong tumayo at humarap sa akin. Para akong hihiwalayan ng kaluluwa na makita ko yung mukha niya. Napakapangit. Parang pinaghalong isda at aso. Ganun na ganun. Pero nakangiti ito. Hanggang sa unting nagbago ang muka. At naging mukhang Adoro na yon. Pogi na kumbaga. Huwag ka masyadong magtitiwala sa mga tao. Mas pabor na pagkatiwalaan mo yung sarili mo ha. Yung binigay ko sa'yo hindi lang yaman kung hindi kapangyarihan yan. Alam mo, sa tagal kong nabubuhay ay kilala ko na yung mga tao. Alam ko ang motibo nila. Maging yang kasama mo ngayon, sa tingin mo babait yan. Sa loob-loob niyan may pagtatangkayan sa buhay mo. Layuan mo yung taong yan. Magtiwala ka sa akin. Para din sa ito. Hindi ako nakapagsalita. Napatingin ako kay Mang Django. Naglalakad lamang yun at walang kaalam-alam na nagpakita na sa akin si Adoro. Pagkabalik ko naman ng tingin sa engkanto. Aba, naging kambing namin na buntis ito na pinapastol ng tatay ko. Napakalalim ng sinabi sa akin ni Adoro. Totoo kaya yun kako? Kilala niya yung mga tao. Sa pagkakataong ito ay pinanigan ko si Adoro. Siya naman ang may-ari ng bagay na ibinigay niya sa akin. Kako sa sarili ko, oobserbahan ko itong si Mang Django. Medyo malalim man ang kanyang sinabi pero naiintindihan ko yung mga kataga niya. Pagkalapit ni Mang Django sa Kamalig ay napahinga ito. Ako naman dahil sa may abiso na ako, hindi ko siya kinikibuan. Inaantay kong magsalita yon. Hanggang sa maya-maya pa, sinabi niyang hihiramin niya daw ang tangan ko. Susuriin niyang maigi ang kapabilidad nito at kung gaano ito kalakas. Doon ako nagduda. Diretsahan kong sinabing hindi pwede. Dahil ang sabi sa akin ng nagbigay nito ay hindi ipagkakatiwala sa iba. Para bang nadismaya mo ka? Napasimangot ito at napapansin kong namumula. Alam mo yung bad trip siya. Bumuntong hiningat muling sinabi na hihiramin niya at ibabalik niya naman kaagad. Hindi nga pwede. Uuwi na ako Mang Django ha. Mataas na kasi yung araw. Aalis yung mga magulang ko tapos may mga biik na kailangang bantayan. Iniwan ko ng walang ano-anong itong si Mang Django. Pinatawag ako nito. Pinapabalik. Pero hindi na ako noon lumingon pa. Ang hindi ko lang alam ay sinundan pala ako nito. Hanggang sa nakarating sa bahay, nakikiusap na ipahiram daw sa kanya. Dahil ang pagsusuri niya dito ay para din daw sa kaligtasan ko. Baka umanong taglay ng gamit ay masama at magbago ang ugali ko nun. Ikaw na din po yung nagsabi na mabuti yung pinanggalingan nito.
Ano po ba talaga yung totoo? Hindi ko po ito ipapaharam. Diyan ka lang po kung gusto nyo, may trabaho pa po ako eh. Nakita kong sumimangot muli ang mukha nito. Hanggang sa umalis na yon pero nakatitig sa akin habang papalayo. Nagtanong pa nga si Kuya Bastong sa kung anong problema ng tao kasi nga parang galit daw. Tsaka ano yung hihiramin niya na ayaw mo naman ibigay? Ewan ko sa kanya kuya. Hindi ko alam. Huwag mo nang pansinin yun. Tugon ko sa kapatid ko. Sa mga sumunod na araw, hanggang sa nagbakasyon na lang, panay sipat itong si Mang Django sa may kalsada banda. Araw-araw yun at kumpirmado na sa akin na totoo ang sinabi ni Adoro. Isang beses pa nga'y hinarang ako nito galing eskwelahan. Mabuti na lang at may mga kasama ako nun. Nagkunwari lamang yun na may sasabihin sa akin pero hindi ko pinapansin. Diretso lang ako ng lakad hanggang sa nakauwi na sa amin. Ngayon, nitong bakasyon ay ganun pa rin. Pakiramdam ko talaga bukod sa panisipat nito sa amin nakamasid din ito sa akin ng patago. Hindi naman ako natitinag pero hindi maiwasan na magkaroon ng agam-agam nun. Kahit alam ko na ang kaya kong gawin pero magpaganon pa may nagsisimula na rin akong kabahan. Natural lang naman siguro yun kasi nga bata pa ako Gusto ko na noon na may masasabihan sa suliranin ko. Pero natatakot naman ako at baka iba ang magiging interpretasyon ng mga magulang ko noon. Kaya ayun, sinasarili ko lang. Pero itong si tatay aminado kung alam niya na ang kung anong mayroon sa akin. Mantakin niyo ba namang inuutusan ako ng mabibigat na trabaho Hanggang sa isang hapon, ako lang at si tatay ang nasa bahay. Si nanay kasi at kuya pinunta ng isa ko pang kapatid na nasa sentro. Hindi kasi umuwi yun. Nalaman ni nanay na nagtatrabaho sa isang kumpanya habang isinasabay ang pagsa-summer class. Irregular kasi ang Kuya Jim. May bagsak at hinahabol niya sa bakasyon. Malamang papagalitan yon. Bigla akong kinausap ng tatay. Alam niya na umano ang nangyari sa akin. Hindi niya ako pinupuna kasi nga inoobserbahan niya ako. Naririnig niya ang pag-uusap namin ni Mang Django. Dito'y naging maluwag sa akin ang lahat. Kinukubli ko ito pero sa panahong yun, nagkakaroon na ng tensyon Nakakaramdam na ako ng banta. Kaya ayun, inamin ko sa tatay ang lahat. Namangha siya dahil totoo umano ang mga tangan. Ipinakita ko din ito sa kanya tapos, Tay, si Mang Django ba? Tingin ko may balak po Napapansin mo ba siya dyan sa may kabilang bahay lagi? Di ba nga nakapagtataka kasi po, hinihiram niya sa akin to. Pero hindi ako pumayag tay. Nagalit. Parang may hindi maganda gagawin Alam ko anak, malaki ang pinagbago ni Django. Walang hiya kasi bakit nililihim mo tatay mo naman ako. Ayos lang sa nanay mo kasi nga wala namang pak yun Itago mo yung maigi Ikaw lang ang nakakaalam dapat. Hayaan mo, kung nagmamatsyag yung manghihilot na yun magmamatsyag din ako sa kanya. Masama ugali nun at nagpapakitang tao lang Nakita mo naman yung anak Ganon din ang hayop na manghihilot na yun dati. Mana-mana. Nagpapasalamat ako nun. Kahit papano'y pinapanigan ako ng tatay. Napapanatag na rin ako at gaya ng sinabi ko, gumaan talaga ang pakiramdam ko nun. Pagsapit ng gabi, nautusan ako ng tatay na bumili ng sigarilyo. Naninigarilyo kasi itong si tatay Tabako at lumboy naman yung gamit niya pero kapag nagsasawa bumibili yan ng sigarilyo. Medyo distansyang tindahan. Nasa may kalsada pero sa kaliwa ito banda. Mula sa labasan ay maglalakad pa ako noon ng mga kalahating ektarya. Maliwanag man gawa ng may mga ilaw ang poste. Kalmado lamang ako noon. Pero ang mga mata ko ay nakasilay sa bawat sulok. Lalong-lalo na yung mga madidilim na bahagi nun. Habang naglalakad ay nakatikom ang kamao ko. Kapag bubungad sa akin si Mang Django ay susuntukin ko talaga ito. Hanggang sa makarating ako sa tindahan. Walang tao pero nakabukas. Pagsipat ko sa may bahay sa likod
naroroon ang may-ari ng tindahan. Nakabukod kasi yung tindahan ito eh. Tao po! Tao po! Napatalon ako dahil bigla na lang nagkaroon ng nakaupo sa gilid ko lang. Pagsipat ko sa mukha niya, si Adoro. Nakatingin pa sa malayo na animoy nag-iisip. Huwag ka matakot. Kalma lang. Nagmamadali ka ba? May mga banta pero hindi ibig sabihin yan dapat mo nang katakutan. Sa pag-uwi mo may tao na nag-aantay. Harapin mo. Magtiwala ka sa sarili mo. May tiwala nga ako sa iyo eh. Matapos makapagsalita ni Adoro, unti-unti itong naglaho. Yung tipong ng labo na lang tapos wala na ito doon sa upuang bangko. Alam kong totoo yung mga sinasabi nito. Hindi naman ako takot. Pero kinakabahan. Hanggang sa nakabili na ako ng yosi at pagkabalik ko, may tao nga. Nasa likod dito ng poste kung kaya hindi malinaw sa akin ang mukha niya. Dahan-dahan akong naglakad sa eskinita. Nakagilid yung mga mata ko. Hanggang sa kumabig na ako palapit sa tao nung hindi na salungat ang liwanag. Akala ko si Mang Django. Nakahanda na kasi noon yung mga sasabihin ko. Nakakoy lubayan niya ako dahil kung hindi may mangyayari sa kanya. Pero ang isang to, matandang lalaki. May bigote at medyo mahaba ang buhok niya. Natatabunan kasi ang mga mata nito. Mabilis akong nagtanong kung taga saan ito. Nagkukunwari ako nun. Pero hindi siya nagsasalita. Lumapit sa akin ito at doon ko nakita na ang isang mata ay parang mata ng patay na isda. Animoy bulag pero ang isa'y maayos naman. Pero ang seryoso ng mukha nito. Umatras ako ng bahagya habang isinisilid kong sigarilyo sa bulsa. Hindi ko alam pero nagtatayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Kasabay ng kakaibang lamig. Hindi naman ito nakakapangilabot. Yung tipong parang hinaplos ako ng kamay na may pamahid na mentol. Masarap sa pakiramdam. Ito na. Ito na't nagpapahiwatig ang bertud gaya noong nangyari sa akin habang kabuno ang grupo ni Ramon. Ito din ang pakiramdam ko noon habang hawak ko ang tangan na inabot sa akin ni Adoro. Naniniwala ako na naglalabas ng lakas ng katawan ko. Sakto pa talaga na sa mga sandaling ito. Dala ko yung gamit. Nasa kabilang bulsa ko yon. Kako pa sa sarili ko magkakasuntukan ata kami ng matandang ito Gaya ng sinabi sa akin ni Adoro, may taong nag-aantay at harapin ko daw yon. Ibig sabihin lang ay banta ang matanda nun. Sinabi ko na kapag lumapit pa siya papatulan ko na ito. Pero hindi pa rin siya nagsasalita. Hanggang sa naglakad ako patungo sa may kalsada. Planong dalhin ko yun doon sa looban kung saan dito naganap dati ang pagbubuno namin sa grupo nila Ramon. Medyo madilim, pero naaaninag ko ang lugar. Huminto ako mga ilang distansya mula sa kalsada. Nasa daanan na ako kung saan ang bawat gilid ay puro tubo. Huminto din ang matanda. Dito ay nagsalita yon. Patawa-tawa patapos para bang sobrang kampante. Ayon dito ay nalaman niyo manuang patungkol sa akin. Galing din ang impormasyon kay Mang Django. Natatakot daw si Django kaya siya umano ang susubok. Bata pa daw ako at wala pang kaalaman sa kung ano ang mga bagay-bagay at sa kung paano gamitin yon. Hanggang sa umabante na ng lakad na napakakampante lang. Walang ano-anong sinalubong ko ito at sinuntok ko talaga ng buong buwelo. Natamaan ko yon. Dama ko ang puwersa sa kamay ko. Napaatras ang matanda na para bang matutumba pa. Hanggang sa nawalan ito ng balanse at sumuray sa gilid ng daanan. Hindi ko na binigyan ng pagkakataon. Pinatungan ko ito at sinakal sabay amba ng suntok. Pero napapitlag ako gawa ng pumangit ang muka. Ang bilis ng pangyari.
Sinagpang nito ang mukha ko dahilan namang napasubsob talaga ako noon. Ang lakas niya. Pagkabangon ko noon ay bumangon din ito pero nakadapa lang. Maitim ang kanyang mga mata. Yung isang mata na tingin ko'y bulag ay naging purong itim na lang noon. Tapos parang matigas ang kanyang mukha. Nang ugat kasi ito at bahagyang umuksli ang nguso niya. Aswang ata tong matandang to sabi ko sa sarili ko. Kanina kong ibang kilabot ang nararamdaman ko. Ngayon ay totoong kilabot na talaga. Nabahag na rin ako kasi nga nakakatakot talaga yon. Akma akong tatakbo noon pero humaharang naman ito at kung saan ako kakabig ay doon din siya kumakabig. Ang nakakagulat ay napakabilis niya. Isang lundag lang ay nakakalipat kaagad dito ng pwesto. Ganito pala yung mga aswang kako. Hanggang sa sinunggaban akong bigla at napasuksok talaga ako noon sa tubuhan. Inararo ako na para bang katulad noong ginawa ko sa kasama ni Ramon. Pagkatapos ay bigla na lang itong nawala. Nasa masukal na ako at nakasiksik talaga sa pagitan ng mga matatabang tubo. Hanggang sa narinig ko ang pagsambit ng tatay noon. Gulat na gulat ako. Naroroon nang gagaling ang boses sa may kalsada. Dali-dali akong bumangon at mabilis na tumakbo. Pero hinatak ako pabalik nang hindi ko alam kung saan nang gagaling ang aswang noon. Muli na naman akong natumba. Pero nawawala ulit ito. Sumabat ako kay tatay noon na huwag siyang lalapit sa tubo. Kakoy umuwi siya ng bahay. Pero nagpatuloy ito sa pagsambit at narinig ko na ang alingas-ngas noon ng mga tubo. Tila ba nakapasok na ang tatay? Hindi ako napapanatag. Sa mga sandaling ito ay pinakiramdaman ko kung saan manggagaling ang matanda. Napakabilis niya. Gumagapang lang. Hanggang sa napansin kong may gumagalaw-galaw sa kiliran ko. May naaaninag ako noong imahe at kaagad kong sinunggaban yon. Niyakap ko ang katawan. Nagpagulong-gulong kami sa loob ng tubuhan at nagkabali-bali na ang mga tanim. Hanggang sa nasa malapit na si tatay, pinagtatagpas nito ang tubo. May dala pala siyang itak at flashlight. Hindi ko pinakawala ng aswang. At noong masilayan niya kami ay nagmumura si Tatay Aldrey at natataranta. Nasa likod ako ng aswang. Nakadikit lang sa may bewang banda at pinapatid ko ang mga paa para hindi makabangon. Sabi ko kay tatay, tagain niya. Pero hindi naman lumalapit yon. Nasisilaw lamang ako noon sa flashlight. Napakalakas nitong nilalang na ito na parabang nakikipagbuno ako sa malaking aso. May amoy pa itong sobrang baho noon. Hanggang sa nagkaroon ako ng pagkakataon. Mabilis akong tumayo, sabay sabi kay tatay na iabot niya sa akin ng itak. Kagad niya namang ibinigay ito. Saktong-sakto talaga at hindi pa nakakabangon noon ang aswang. Tinaga ko ang tuhod nito. Kaliwat kanan yun hanggang sa tinaga ko na rin ang kamay. Nangangalmot Si tatay naman noon ay iniikutan ng nilalang. Hindi ko alam kung lalapit ba o aatras. Gumagapang naman ang matanda noon pa atras pero guyod niya na sa mga sandaling ito ang kanyang mga paa. Hindi ko ito tinigilan hanggang sa tinaga ko pa ng tinaga at dito na ito nagmakaawa. Ang sabi nito na may pagkagasgas pa ang boses, huwag daw siyang papatayin. Sinusubok niya lang daw ako noon. Hindi ako naniwala. Sabi ko, subok yung tawag mo doon? Papatayin mo ako At kung nagkataon pang maging ang tatay ko, papatayin mo din. Nabali tuloy ito mga binili kong yosi. Tsaka ang baho mo. Sa pagkakaalala ko, yun mga katagang binitawan ko na may pagkaisip bata noon. Sabi naman ng tatay, patayin ko na daw. Tumango naman ako at tinaga ko ang katawan pero Ako na nang hindi mabahira ng kasalanan ng kamay mo. Mabilis na inagaw ni tatay sa akin ng itak. Tinaga ni tatay ang leeg ng nilalang at mabilis itong binawian ng buhay.
Parang hindi ako mapanatag nun. Nataranta talaga ako eh. Doon pa lang kasi ako nagkaulirat nang nakapatay na kami nun. Maging si tatay, nagkatitigan kaming dalawa eh. Hanggang sa nagmungkahi ang tatay na itapon daw namin ng labi. Huwag sa tubuhan kasi nga mabubulok ito. Ay na nga, pinagtulungan namin itong guyurin patungo sa may dulo ng katubhan o tubuhan. Kakahuyan na roon at may ilang bahay pero magkakalayo. Ang unahan pa nito, ilog na. Ilog na umuugnay doon sa ilog na sinasabi sa kwento na kinakatakutan. At gaya ng sinabi ko ay hindi ito yung sapa sa gilid ng kamalig. Tinapo namin ang labi doon at hindi magkawari sa sarili. Walang kibu-kibu kaming dalawa. Hanggang sa makarating sa bahay, napainom talaga ako ng maraming tubig. Sabi ng tatay sa akin ay inaantay niya umano ako noon pero natagalan ako. Kung kaya't nag-aalala ito at nagbaon ng itak. Hinahagilap niya ako. Hanggang sa napansin niya umano ang alingas-ngas doon sa may tubuan. At doon niya nalaman na naroroon ako. Nagtanong si tatay sa kung paano daw nagkaroon ng aswang. Akala niya kung sino lang daw ang kalaban ko. Hinala niya pa nga noon si Django eh. Kinuwento ko sa kanyang lahat na humarang lamang ito sa daan tapos matanda. Nag-abisa sa akin ang pinanggalingan ng tangan ko na harapin ng tao. Kaya yun, hinarap ko pero inilayo ko sa lugar kasi nga magdudulot ng kaguluhan. Binanggit ko rin kay tatay na baka kaibigan ito ni Django kasi nga nakapagsabi yun na galing kay Django ang impormasyon na may tangan daw ako. Siyempre bad trip si Tatay Alray. Ibinenta daw ako sa aswang. Siguro ay nagtatangka talaga sa akin si Mang Django pero nagdadalawang isip kaya yun. Yung aswang ang inatasan nito. Muling kinuha ng tatay ang itak. Lumabas ito ng bahay. Siyempre alam ko na yung gagawin nun. Susugurin itong tirahan nila Mang Django. Delikado pa gawa ng nakapatay kami nun, desperado ito. Sinundan ko si tatay. Para lang din si Kuya Bastong. Inaawat ko ito pero nagkukumawala talaga. Mabuti na lang at walang taong nakakapansin. Kung sa bagay, iniiwasan ko talaga noon na lakasan ng boses ko eh. Nung bumungad na kami sa bahay nila Mang Django, pinalabas ni tatay ito. Nagpupungas pa yung manghihilot at nang masilayan kami ay nang laki ang mga mata niya. Nakadungaw din sa bintana si Ramon. Pabor sa hindi pagkabulabog ang lugar gawa ng walang malapit na kapitbahay. Ang sabi ng tatay ko may balak daw si Mang Django sa akin. Dadaan ito sa katawang bangkay ng aking ama. Walang hiya ka. Hindi ka na nagbago. Dati ka pang pasaway. Lumabas ka dyan sa bakuran nyo. Magpatayan tayo dito. Peste kang dako. Sa oras na makita kita na umaaligid sa bahay, papatayin kita. Ibinenta mo pa yung anak mo ko sa aswang. O kayo dyan, anong tinititig-titig nyo? Bakit hindi kayo magsilabas ng bahay? Sabi ni tatay noon. At dinuro pa si Ramon at ang kapatid nitong nakakatanda. Sumabat si Mang Django at wala daw siyang alam sa mga pinagsasasabi ng tatay. Lumabas na ng tahanan nitong si Mang Django. Ganon din yung mga anak nito. Wala nang asawa yung matanda, matagal nang namatay. Dito ay mas nabanas ang tatay Alray noon. Dito na uminit ang ulo ko. Hinahawi kasi ako lagi at mukha ko pa talaga yung hinahawakan. Sabi ko kay tatay, akin na nga yung itak tay, ako na yung papatay. Mabilis kong nakuha ang itak. Nagsipasok naman ng bahay sila Mang Django. Nagabiso ito sa mga anak na huwag tatangkaing lumaban. Si tatay na ngayon ang umahot sa akin. Sinungaling ka? Inamin sa akin ng aswang na ikaw ay nakapagsabi patungkol sa akin. Mang Django, nirespeto kita. Napagkatiwalaan pa kita ng saglit pero masama pala yung budhi mo. Binabalaan kita. Kapag may nagtangka ulit sa akin na hindi ko kilala kung sino, alam mo na yung mangyayari sa'yo. Matapos kong makapagsalita ay natak na ako ng tatay noon. Parang matatawa ako. Natataranta siya eh. Akala niya umano'y papasukin ko na yung bahay. Kanina pa kita inaawat tay tapos ang tigas ng ulo niyo. Ngayon nakarating na tayo hanggang sigaw ka lang naman pala.
Tara na po. Kinabukasan ay nagkagulo. Papaano ba naman kasi? Natagpuan ang labi ng aswang. Nasa anyo pa itong halimaw. Kabi-kabila ang bulong-bulungan. Naroroon din kami noon ni tatay sa ilog na para bang hindi kami ang salarin. Maging si Mang Django nga naroroon din pero tahimik lang naman ito. Nakikinood lang pero sinisipat kami noon. Nang subukan kong lumapit bigla na lang umalis. Natakot siguro. Pero magpaganon pa man ay walang umugong na balitang kami ang nakapatay. Kinubli ni Mang Django. Maraming araw ang nakalipas. Dumalaw itong si Mang Django at humingi ng tawad. Hindi na daw siya napapanatag. Baka kasi may magtangka sa akin na ibang tao at siya naman ang pagbintangan ko. Pinaliwanag niyang nagkaroon talaga siya ng interes pero malinaw na sa kanya na hindi talaga ito madaling makuha. Masasayang din kapag sakaling nakuha dahil nga nakaugnay na daw ito sa katawan ko. Tinanggap ko yung paghingi ng tawad niya. Maging si tatay nun tinanggap din. Pero ayon kay tatay, huwag pa rin umanong pagkatiwalaan. Marami pa akong napagdaanan, Sir Seth. Simula pa lamang ito ng kwento ko. Pero kung ang iba'y matapos makakuha o magkaroon ng tangan nag-aral ng karunungan. Ako hindi. Hindi naman kanon kabisa yung mga orasyon base sa karanasan ko. Ewan ko lang sa iba na lubhang mga biyasa talaga o sadyang hindi lang talaga ako tinatablan ng ganyan. Itong gamit na ibinigay ni Adoro, tangan ko pa rin. Nakapagbibigay ng lakas. Bukod pa dito ay merong swerte din. Pero dapat masipag. Hindi naman lalapit ang swerte kung tamad. Hindi naman umuulan ng pera, di ba? Kapag nagkaroon ng pagkakataon na ibabahagi ko pang iba. Marami, mahaba. May sobrang nakakatakot at nakakamangha.